night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Friday. It's a cold Friday. Katatapos lang din ng mga errands sa trabaho namin. But, siningit ko pa rin yung pagpunta ko sa Didis. Hindi na ako masyado nakapag-vlog doon, hindi nakapag-intro. Namili pa rin ako ng mga bagong paninda for April, May na. Ayan. So, nasa May na tayo dahil this week magpapak na tayo ng Cargo 7 and 8 natin. And nandito kami sa Barrio Pesta kasi nga magse-celebrate si Daddy ng birthday dito sa Amerika kahit wala siya para makapag-Thanksgiving tayo for another year ng Daddy ko. So, may simple kaming dinner sa bahay na lang kasi gusto rin namin agad makapagpahinga kasi marami tayong errands tomorrow, weekend. So, samahan nyo kami. Mag-hi ka, sweetie. Hi! So guys, tara na. May aksidente kanina. Nakita nyo naman. Kaya, kailangan nag-iingat tayo kapag tayo ay nasa kalsada. Di ba, sweetie? Yes. Okay, let's go, guys. Guys, nandito kami ngayon sa McDo. Bumibili si sweetie ng coffee niya and ice cream ko. Ayan. So, nagalaw-galaw yung ilaw. So, tayo ay mag-celebrate ngayong Friday ng, I think, 78 or 79 na yung dad ko. Kaya, thankful and blessed na talaga namang binigyan ko siya ng surprise. A very simple surprise ngayong birthday niya. So, gusto niyang pumunta sa SM para makapaglakad-lakad, makapamasyal, and gusto niyang kumain sa Max kasi favorite niya doon. So, sabi ko, okay. Hindi na kami naganda sa bahay kasi plano na namin na sa May na lang at eksaktong 7 years ang business namin na Dance Pink Closet. Na halos ina-arrange na namin ngayon sa simpleng kinikita namin dahil nakapagpagawa na naman kami ng bagong stand na nababasagin. Eto siya, ayan. So thank you so much kay Kuya na gumawa. Talaga namang napakabilis. At yung gusto ko ay natupad. And thank you to Ate Lani and Ate Hazel na laging tumutulong kay Mami sa mini shop namin dyan sa Pilipinas. Eto siya. Inumercial ko na naman kasi masaya ako dahil every week talaga kahit papano. Sabi nga kahit maliliit nating business ay kailangan nating talagang mahalin, ipagdasal, effort. Kasi ngayong araw na to ay happy ako dahil may konti na naman tayong isa-save sa mga kita natin. Kaya thankful and blessed to Papa God. Kaya naman I'm sharing with you this guys na huwag tayong mainip sa mga simple at maliliit nating business kasi for sure sooner ito ay mas makakatulong sa atin. Kaya konting tiyaga, konting prayers, and more effort para mas mapaganda natin ito. And nag-share ako ng blessing syempre sa dad ko na naisip ko nga na yun nga, and then nagpaluto pa rin ako ng konti kahit ayaw niya ng konting merienda sa bahay kasi tomorrow pa naman talaga ang birthday niya, pero dahil may mga activities na gagawin yung anak ko tomorrow Sunday, so in advance na talaga namin. So yun nga, later na lang pauwi na kami ni Sweetie. Okay, so see you guys later. Guys, nasa bahay na kami. Ang lamig, grabing lamig. And
magpe-prepare na ako ng dinner kasi bukas maagap kami. I think separate vlog ko yung weekend diary ko kasi ang tagal ko rin hindi nag-vlog. Pasensya na hindi ako nakapag-save ng mga diary ko sa YouTube dahil nga last kong vlog ay yung nag-Holy Week kami. This week kasi talagang medyo marami tayong ginagawa, tapos kapag may free time talaga tayo, yung time ko for myself, sa asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko, and yung magpahinga. So, hindi ko na masyadong dinadiary yun kasi paulit-ulit din lang naman. So, gusto ko talagang isave sa diary ko yung mga medyo pwedeng balikan, maalala, lalo na to, special day ng dad ko, birthday niya. At nasa SM na daw sila, ito yung pictures. Ayan, so, nasa Max na sila. So, hindi kami masyado nag-imbita kasi gusto ng daddy ko, family lang. And gusto niya yung aming anak, mami ko, syempre si Ate Hazel. Si Ate Lani kasi may gagawin yata siya. So, hindi siya nakasama. Pero, mamaya, makukompleto yung mga beshi ni mami sa may amin. Sina Nani Esperanza, sina Ate Lourdes, yan, si Ate Lani. So, konting merienda ako. Yung mga favorite ng daddy ko. Like, puto, kunsinta, pansit, lumpia. Yun ang mga favorite ni daddy. Tsaka, syempre, hindi mawawala ang sobrang sikat sa Lucena at sobrang sarap na cake na kinalakihan namin na Capistrano cake. Yan yung chopon cake na may icing lang. Para kasi sa akin, less sugar, masarap, at malambot siya. So, pwedeng-pwede sa mga matatandang kainin. Malambot siya. Hindi ko alam kung natawag pa kami kina Tita Hasmin kasi palagi silang napunta, si Ninang. Hindi ko alam pa kina Mami kasi very simple lang naman yung celebration. Kasi nga, plano talaga namin sa fiesta kami mag-iimbita, maghahanda ng konting lunch kasi yun nga ay papasalamat din. Kasi nga, tradition ang fiesta na kahit papano ay naghahanda. At especially, sa fiesta ay ika 7 years na ng Dance Pink Closet. Nabanggit ko yan kanina. So, meron tayong konting surprise and gift na ibibigay dyan. Siyempre, Thanksgiving natin for almost 7 years nating nagbi-business ng kung ano-ano, masang paninda, yung ganyan. So, yun naman. And, bago umalis si na mami kanina, gusto ko magpasalamat kay Tito kasi nag-order siya ng bag, tapos may mga bumili pa daw kanina sa amin bago umalis. Kaya maraming salamat talaga sa suporta nyo sa small business namin. Ayan. So, naliligo lang sa Sweetie. Kanina bago rin kami umalis pagkatapos ng work ko, nagsalang na rin ako ng mga labahan para mamaya ay habang nanonood kami ng movie ay matiklop ko na siya. At kahapon kasi nakapagpahinga din ako, nakapagplansya na ako ng mga susuotin namin for next week. So, wala na akong gagawin ngayong weekend kundi magpahinga. And ida-diary ko yan kasi plano namin mag-general cleaning ng bahay sa Sunday kasi nga malapit na dumating si Mama at gusto rin naming ma-refresh na at summer look na ang aming bahay. Ayan. So may konti tayong pagbabago na medyo colorful para maging masaya naman ang ating bahay, di ba? And basta bukas, ida-diary natin yung pupuntahan natin bukas kasi special. Matagal ko na to ring na-vlog, matagal ko na itong nakwento, nasabi, pero gusto ko ay makita nyo yung umpisa na talaga, 'di ba? So sabi nga sometimes kaya na-delay ay dahil may mga reason kung bakit, and for sure ida-diary ko yan, ikikwento ko yan sa inyo. So ako muna ay magpe-prepare ng table namin para kumain na rin kami. It's already 8:30 to 9 na rin. And para makapag-freshen up na rin ako at matawagan na si Daddy at makantahan na ng happy birthday. Kahit very simple lang yung ginawa kong surprise sa dad ko. Anyway, hindi na siya surprise kasi tinanong ko na siya. Siyempre, medyo nagkakaedad na siya. Medyo irritable siya sa maraming tao, magulo, maingay. Iba na kasi yung thinking niya ngayon. Mas gusto niya yung very silent lang din talaga. At ayaw niya na masyadong magulo. Siguro nga naiiba yung ugali ng personality ng tumatanda. So, pagbigyan na natin sila. And happy ako kasi nakaabot talaga siya ng ganun ka tanda. Ibig sabihin, siya talaga yung daddy ko na hindi nagkakasakit ng bongga, hindi yan ako confine, walang nangyayari dyan. Diyos ko, ipinagdadasal ko palagi. Kaya every 3 months, kahit ayaw niya, talagang nandyan yung palaging monitor ko for general check-up, to the echo, x-ray, sugar, kidney, etc. Para sa ganon talaga ay
alam ko kung ano nangyayari sa kanya. Siyempre, maraming pagbabago, medyo pumapayat siya kasi nga ayaw na niya na kumain ng kumain para hindi tumaas ang cholesterol niya, sugar niya, kasi wala naman talaga siyang ganun. And kaya nag-substitute kami nung gatas na ibinigay sa kanya para kahit hindi siya masyado nagkakakain, lalo ngayon mainit. So meron siyang gatas na nagbibigay lakas sa sustansya sa kanyang katawan. Pero may vitamin siya and regular check-up talaga siya. So yun na yung mga things na ginagawa ko sa kanya kahit malayo ako. At behalf of help of my mom na sobrang inaalagaan niya si daddy. At syempre yung kasama namin sa bahay si ate na talagang nagsasabi sa akin kung anong kailangan, anong nangyayari kasi most of the time si ate rin ang nakakasama sa hospital. So talagang nakadetali kami dyan para sa gano'n na monitor din namin yung health ni daddy. Siguro habang tumatanda ako, mas na-mature akong alagaan sila, mas naging aware ako na kailangan pag-ipunan, paghandaan. Syempre, ang buhay ay very surprise. So, kailangan talaga, kahit tayo ay nagbibigay ligaya at pagmamahal sa ating magulang, nandun pa rin yung mga ilang preparasyon natin, financially and physically, di ba? So, lalo nag-iisa akong anak, ayoko na mahirapan ang kalooban ko. But syempre, nandyan yung asawa ko na very supportive at mahal na mahal din ng aking pamilya. And, talagang nagtutulungan kami. And I'm very honest sa lahat ng nararamdaman ko para sa pamilya ko. Kaya talagang halos mag-ipon kami para every year, yung mga special occasion at kailangan nila kami ay nakakauwi kami. So yung obligasyon ko naman everyday, yung pagtawag, pag-text, lalo na tuwing umaga, kahit na in the middle na dito ng araw sa Amerika, tapos yung pagkatrabaho ko, siya talaga yung unang nagigising sa bahay. Kaya siya yung unang tinatawagan ko, kinukumusta ko, anong masakit, anong gusto mo, anong gusto mong kainin. Nagkabaliktad kami kasi nung bata ako, ganon yung daddy ko. Nung bata ako, dahil iisang anak nga ako, dahil maagap namatay yung kapatid ko, so talaga yung focus niya ay nasa akin. So, kabaliktad na ngayon. Ako na yung nagtatanong sa kanya na, anong kakainin mo, anong gusto mo. Gusto mo na ba? Hindi pa. Yun nga, anong kailangan mo. So, sinasabi naman niya. So, halimbawa ngayon, mainit, nagpapaalam siya na ayaw din daw niya na masyadong tataas yung kuryente, pero gusto niya naka-aircon para comfortable yung tulog niya at pagpapahinga niya. And for us naman, ay napag-uusapan yun at napagbibigyan naman namin siya. So, sometimes, yun nga, hindi na siya masyadong nakakalabas kasi nga, takot na siya dahil nga, minsan nabebertigo siya, pero may gamot naman siya doon. So, pag may gusto siya talagang lumabas, sinasamahan siya ni ate or ni mami para makapaglibang at makapagpasyal-pasyal siya. So, marami talagang naiba out of age of today. So, tayo na lang mag-a-adjust sa nakakaintinding mga anak niya. Hindi natin sila kailangang irritable or pagalitan kasi nababago na yung mood swing ng mga nanay at tatay natin. So, supposed to be, mahirap siyang intindihin at first. Pero sabi ko nga, nandun dapat yung mahabang pasensya natin na may kasamang pagmamahal at more pag-iintindi talaga sa kanila. Kasi darating din yung panahon na tayo naman yung lulugar sa kanila, 'di ba? So, of age of my daddy, wala na akong masasabi. Si daddy ay good provider nung bata ako. Ganon din sa aking mommy. Hindi ko sila nakitang nag-away. Nagtatampuhan sila, nagdi-discussion sila, pero hindi ganon kagrabe na parang maguguling mundo namin. Hindi. Lumaki ako na very simple lang yung buhay namin. Naibibigay naman niya lahat dahil napagtapos naman niya ako ng pag-aaral. And then hanggang nung nagtatrabaho ako, nandun yung support system nila. Kahit anong nangyari, kahit nagkaasawa ko, nagkaanak ako, nandyan sila. Ano mga problema ko, talagang nandyan sila para sa akin. Hindi sila bumibitaw financially and physically kahit hindi ganun yung namin, And lumaki ako ng very tahimik, very spoiled sa daddy ko. Talagang kahit ganun din ang mami ko. Halos talagang siya namamalengke sa amin, nagluluto sa amin. And then hindi siya nagkukulang sa mga advice at paalala. So, hindi man ako naging perfect na anak, syempre, naging sutil din ako. Pero syempre, habang tumatanda tayo, nandyan yung pagbawi at pagbabago. Kaya naman talagang nagsishare tayo ng blessing sa ating mga magulang.
This time talaga, mas focus ako sa kanila. Mas priority ko yung mommy at daddy ko. Ang mata ko talaga nasa kanila. Syempre, importante yan. Syempre, may buhay din yung anak ko at very busy din siya. Pero nandun din naman yung guidance niya sa lolo at lola niya, syempre. Dahil laking pasasalamat din namin. Dahil nandun sila all the time habang nasa ibang bansa kami. Ay sila talaga ang gumagabay sa anak ko. Kaya halos doble-doble din ang kasukli ang binibigay ko sa kanila. Sabi nga ang magulang ay hindi na natin obligasyon na tulungan. But for me, kasi kanya-kanya naman tayo ng experience, kanya-kanya tayo ng pagpapalaki, kanya-kanya tayo ng motivations na gusto natin gawin sa ating mga magulang. So for me, ay happy ako dahil simula din nag-abroad ako at kahit may trabaho pa ang mami at daddy ko, ang mami ko ay teacher, ang daddy ko ay nagkatrabaho sa Coca-Cola, dun siya nag-office, ay natutunan ko magbigay kahit papano sa kanila, kahit hindi nila hinihingi. Kahit this time na very stable sila, may pension naman sila, okay ang pamumuhay nila, and they prepare their future, pero nandun kaming mag-asawa na kapit kamay at dalawang kamay kong binibigay yung tulong ko sa parents ko. Dahil hindi man nila ako inoobliga, kusa akong ginagawa yon para sa pasasalamat sa mga ginawa nila. Hindi man ganun kagrabe, pero gusto ko talaga nandun yung support at tulong ko financially and physically sa kanila. Lalo na yung full of love na pa-thank you ko sa kanila. So, gusto ko talaga tong ma-diary kasi talagang napakabait ng daddy ko. Ang daddy ko ay very simple lang, walang masyadong luho, hindi siya nagiinom, hindi siya nagsisigarilyo, wala siya masyadong barkada. Ang daddy ko ay napaka-madasalin. Talagang makikita mo yan ay nakaupo, nag-rosaryo, nagbabasa ng Bible. Simula ng pinagkamulatan ko, ganun na yung pagkakakilala ko sa kanya. And basta, napakabait niya. Napakabait niyang ama, napakabait niyang asawa, napakabait niyang kaibigan, kapatid, at napakabait niya kay Dingo at kay Tambilina. So talagang I think, syempre hindi naman perfect ang lahat, hindi naman ganoon ka-perfect yung daddy ko, no? But nakita ko na very smooth at happy ang kanyang buhay. Wala siya nagiging kaaway, wala siya nagiging stress, gulo. Alam mo yung trabaho lang yan. Tapos siya yung typical na asawa na sinusurrender yung sahod sa mami ko, tapos bibigyan pa ako. Kung anong gusto namin, binibigay niya. So nakakatuwa kasi lumaki akong maayos at masaya at mapayapa ang aming pamumuhay. So this time, I think deserve ng daddy ko na maramdaman naman niya na siya naman yung pinagkisilbihan, binibigyan, and then kahit nga nahihiya na siya at alam kong kaya naman niya, pero talagang ipinapakita ko sa kanya, kailangan kong bumawi sa kanya. Kaya naman sobra siyang natutuwa sa mga ginagawa namin. Hindi ako napipilitan sa mga bawat tinutulong ko sa kanya, but I'm so thankful and grateful sa aking asawa or sa aking partner kasi syempre lahat ito ay pinag-uusapan namin at sinasabi ko sa kanya. I'm so lucky to my husband dahil dalawang kamay siyang very supportive at talaga namang naibibigay namin yung kailangan ng pamilya ko at pamilya niya. So talagang thankful kami sa mga business, sa mga trabaho namin at sa lakas ng katawan namin kaya patuloy kaming nag-share talaga ng blessing. So, gusto ko talaga tong ma-save kasi syempre magandang may babalik-balikan ako every year habang nabubuhay ang daddy ko. Ay talagang gusto ko siyang mapasaya at maibigay ang lahat. Hindi lahat huli ang lahat. Kung mga medyo late na tayo nagbibigay at nag-share sa parents natin, ang importante is nandun yung support system natin habang tumatanda sila. Yung pagmamahal, kahit malayo tayo, yung pag-aaruga, yung konting pagtawag, pag-text, pangungumusta, anong kailangan nila. And syempre yung pagsabi ng salamat at I love you or mahal kita, ay talagang very happy sa kanila yon. Lumalakas talaga sila. So siguro ganun talaga yung ginagawa ko kaya sinishare ko to at gusto kong ma-save sa digital diary ko dahil hindi man ako naging perfect na anak pero alam ko supposed to be 100% na akong nakakabawi sa kanila at binabago ang dapat baguhin dahil magulang na rin ako ngayon, hindi naman the best pero kahit papano ay na-perfect din. Syempre yan ay napag-aaralan, pinagdadasal, pinag-e-effortan para maging maganda ang resulta. So, ganun ang gawin siguro talaga natin bilang anak
ano man ang ginawa sa atin ng magulang natin, nandun yung forgiveness, nandun yung pag-uusap ng maayos. And if you have good communication and love to your parents, for sure, magiging maayos ka rin magulang. Pero sabi ko nga, wala namang perfect family, walang perfect na tao, pero lahat din ay napagbabago, na i-confess at napagdadasal. And for sure, magiging maayos ang lahat, diba? So, happy talaga ako kasi nakita kong masaya siya. Daddy ko kasi very simple lang talaga yun. May bili mo lang yan na magandang sapatos na very colorful, maayos na polo, mapakain mo ng masarap. Ay, masaya na siya. Very simple lang ang saya ng dad ko. Kaya sa pagkakataong ito, yun talaga yung binigay namin mag-asawa, ganun din ang aming anak. At makantahan siya ng happy birthday kasi talagang God is good at tinuktungan pa ang kanyang buhay na malakas, masaya at malusog siya. Kaya siguro ang mawi-wish ko sa Superman ng buhay namin na it's about time. It's deserve mo na mag-relax, mag-chill, wag mag-isip, and enjoy ang buhay mo, ang mga natitirang moments sa mundo, di ba? And say thank you for all the blessings na binigay mo sa akin simula bata ako hanggang inalagaan mo ang aking anak. Kami mag-asawa na very supportive ka all the time. Ang pagiging spoiled mo sa amin ni Dingo, ang hindi namin nakakalimutan na talagang sobrang suporta mo sa amin financially and physically. And salamat sa mga time na inaaruga mo ako nung bata ako, binibihisan mo ako, kapag may sakit ako, inaalagaan mo ako. Sa aking pag-aaral, nandyan ka palagi. And syempre, mga time na nagkaroon ako ng problema, na lumalaki na ako at nakikita ko na ang buong mundo, na minsan ay namamali ng landas, pero nandyan ka pa rin para ituwid ako, alalayan ako, at tanggapin ako, at turuan akong magbago, para sa ganon mas maging matuwid at maging mas maayos ang buhay ko. Kaya talagang, especially, ang turuan akong magdasal, magsisi ng kasalanan at magpasalamat sa lahat ng blessing, at maging kontento sa anong meron tayo. Kasi alam ko na very simple lang ang buhay natin. At alam mo yon yung talagang time na hindi ako natutong mainggit, makumpara ng buhay sa iba, maging masaya at maging kontento ako. Ay sobrang blessed ako dahil yun ang tinuro sa akin ng magulang ko. Kaya dun pa lang, very proud na talaga ako sa sarili ko. So sana tuloy-tuloy din akong maging maayos na magulang para kay Tambelina, kami ng papa niya or kami mag-asawa na gano'n na mapagpatuloy namin, 'di ba? Na si Tambelina ay ma-appreciate namin ma-appreciate niya yung mga simple things na ginagawa namin sa kanya. Dahil itong lahat ng ito na magkakalayo kami ay may purpose kung bakit. And I hope maging maayos to pagdating ng panahon, diba? So yun lang masishare ko, diba? Nakakatuwa kasi tayo na ang nagbibigay saya sa ating magulang, tayo na ang nagbibigay ng konting galak para ngumiti siya at mapawi lahat ng mga pinaghirapan niya before. And ang magulang ay habang nandyan, ay bigyan natin talaga ng panahon. Importante yung time kahit malayo tayo. Ano ba naman yung video call, ang lakas ng mga wifi ngayon, or mag-send tayo ng pictures or mag-text tayo kasi nakakalakas daw talaga sa kanila yon. At nagiging masaya sila kapag updated tayo sa mga buhay-buhay. Especially magulang natin sila. So, yun lang yung masishare ko kasi ganun yung simple na kinalakihan ko, and I'm so proud to my parents kasi kung tatanungin uli ako kung sino magiging magulang ko, sila at sila uli ang pipiliin ko dahil alam ko na naging special ang buhay namin. Tatlo lang kami talaga, and natutuwa ako kasi kahit ano pa mga pinagdaanan ko, nandyan ang magulang ko sa likod ko para ituwid ako at hindi magpadala sa mga kung ano nung sinasabi. Dahil alam ko rin naman ng Diyos ay hindi natutulog dahil lahat naman ng pagkakamali ay laging may second chance. At eto na to, na itutuwid na ang lahat, nagiging masaya na ang lahat, at a lot of blessings na hindi namin in-expect. Kaya thank you talaga, Papa God. Yun. So, happy birthday, Daddy. We love you. At sana'y patuloy kang maging matatag, maging malakas. Pigilan na ang mga paglulungkot or panghihina. Talagang nababago na ang edad mo. I-enjoy mo ang moment na meron ka. Nandito lang kami ni na Ate Tambe, ni Dingo, ni Mami, ni na Ate.
na nagmamahal sa'yo at mag-aalaga sa'yo all the time. Kaya huwag kang masyadong matakot. Kasi nga si daddy matatakotin pag mga check-up. Pero nakakatuwa kasi gala check-up niya, maganda naman yung resulta at wala siyang sakit. Kaya dun palang blessing na talaga. So, totoo pala yun. Kapag wala kang bisyo, ay talagang humahaba yung buhay mo. Talagang hindi ka ninigarilyo, hindi ka na iinom. Pero nagiinom naman siya before, pero hindi ganun talaga. Hindi talaga ganun ang tatay ko. Kaya talagang sabi ko itong moment na to ay bless ka kasi wala kang grabing nararamdaman. Kaya mas pag-iingatan pa natin, mas doble tayong ingat, check up, at sundin lang natin yung mga pattern ng doktor para mas humaba pa ang buhay mo at mas makasama ka pa namin, mas ma-enjoy pa natin pamamasyal, pagkukwentuhan, at alam mo yun, in time ay mas maipasyal ka pa namin. So, yun lang naman kasi almost everyday kausap ko naman si daddy bago ako matulog. Pagkagising talaga siya yung unang chine-check ko. Kung kamusta ang kanyang pakiramdam, masaya ba siya, may nararamdaman ba siya, may gusto siya. Laging ganun at repeat yung tinatanong ko sa kanya. At ulit-ulit naman yung sinasagot na okay siya. At kapag may mga kailangan naman siya, she's very honest na sabihin sa akin at hingi ng advice. At kapag kaya naman naming mag-asawa, ay binibigay naman talaga namin. At ako naman ay very supportive sa kanya. So thankful for all the blessing. Importante talaga ay yung magandang kalusugan para maging masaya. Kasi kapag malusog ang bawat isa, wala tayong poproblemahing stress. Kasi yung simpleng buhay, kontento tayo, equal, masaya yun. So, yun lang, kapit-kapit lang tayo sa isa't isa at syempre talagang prayers is the best at pag-iingat sa ating sarili para talagang wala tayong maging stress sa ating buhay. Yun lang. So, kami muna ay magdi-dinner. At bisitahin natin sila mamaya. Baka mag-send sila ng mga pictures or mga video, yung mga ni-wish ko sa kanila at the end. Para sa ganun, maganda rin na ma-save ko to sa aking YouTube channel na nagdaos ang daddy ko ng, I think 79 years old or 78 years old. But sobrang the best and gift na ni Papa God yun na nakaabot siya ng ganun. Kaya, thank you talaga. So guys, kami muna ay magpe-prepare ng dinner. Balikan ko yung mamaya, kwentuhan ko pa kayo at talagang i-appreciate natin ang ating mga magulang. Kasi kapag wala na tayong magulang, ang hirap. Ang hirap talaga. Lalo na ako siguro, like kung sinasabi kay Sweetie na nag-iisa akong anak, papano pa. Pero syempre, dun at dun pa rin tayo pupunta. Hindi talaga tayo magka-questions doon. So, habang nandito pa sila, enjoy natin yung moment na kasama, nahahawakan, nahahalikan natin sila kasi the best na magbigay tayo ng mga good memories pa rin sa kanila na kasama natin sila. Kahit ano pang sobrang busy natin, maraming paraan, pag gusto pa natin silang kumustahin, sabihan ng I love you, maisisingit pa rin natin yun kasi kapamilya natin sila. Okay? So, balikan ko kayo guys later. Bye! Mario Festa and we have crispy pata. Diba? Sarap niya, no? Mario Festa. Hi muna ako, guys. Let's go, guys. We have the pansit, kare-kare, and crispy pata with rice. And let's have that. Guys, let's eat. This is a simple birthday dinner namin kay Daddy. Happy birthday, Dad. We love you. Sweetie, let's go. Come on. Guys, it's already 9:30 or magtete na. So, kami ay nakapag-freshen up na si Sweetie. Ako ay mag-shower na rin, magtatanggal na ng makeup. At nagkatawagan na kami sa Pilipinas kasi sila ay tapos na mag-dinner. And may konting merienda pa rin mamaya mga 4 o'clock. Kasama yung mga ilang kapitbahay namin. Para naman, pa-thank you na rin namin sa kanila dahil sila yung sumisilip kina Mommy at Daddy habang wala kami. So, nakakatuwa dahil kinantahan siya kanina. Titry kong ma-insert sa vlog na ito yung kinantahan siya sa Max. Sobrang saya daw ni Daddy and feeling special niya. And nag-photo booth sila, nag-picture sila. So, eto and eto. Nakakatuwa kasi na-enjoy si Daddy na very simple yung birthday niya na sobrang meaning, full of love, and deserve niya yan.
And nasa bahay na sila ngayon kasi sobrang init. And happy sila kasi nga nagkaroon na ng taxi sa Lucena kaya nakataxi sila pa uwi. So mamaya kukunin ni Mika ng aking pamangkin sa pinsan. Ang pinsan ko yung cake tapos i-deliver na yung lumpia, pansit, puto at konsintado. Yun ang favorite ni Daddy. So may simple silang merienda ulit mamaya na halos sa lubong na ng birthday niya kasi tomorrow pa yung birthday niya, Sunday sa Pinas, Sabado dito sa Amerika. So yun naman, kami naman ni Sweet ay naki-birthday. Naghanda rin kami ng konti yung sa Barrio Pesta. Masyado palang marami kaya I think 2 days namin kakainin. And then okay naman sa amin kasi kung pansit nga daw ay tumagal at na-freezer mo naman, pwedeng initin siya kabakunin sa Monday. So wala tayong panghihinayang. So nakishare lang din kami para maramdaman din namin na ano yun, na-celebrate din namin yung birthday ni Daddy at yung thankfulness namin sa kanya na still nakaabot siya ng ganitong edad, na masaya, masigla, malusog, at walang pinoproblema. So, masaya naman siya sa simpleng buhay na meron kami. At nakita ko naman kung gaano siya very thankful na nakaabot siya sa edad na to. At nakita rin naman niya na halos okay na rin naman kami. So, yun lang naman. Last na wish ko lang talaga din kay Daddy is more birthday to come. Always healthy, maging masaya, walang dapat isipin. And nandito lang kami ni Tambeng, ni Bingo, ni Mami, and syempre si Ate Lani, and Ate Hazel na nagmamahal at mag-aalaga sa'yo. So, more patient lang din sa mga nararamdaman. Syempre, matanda na tayo, although kahit wala tayong sakit. But nandun yung pang-unawa at pag-iintindi namin sa kanya. Kasi syempre, kapag tayo tumatanda na, iba na yung pakiramdam natin, iba na yung nararamdaman natin. So, ang natutunan ko dito is yung more patient and more communication sa kanila. Kasi ngayon tumatanda na sila, mas gusto nila yung maraming kinakausap sila, kinukumusta, mas pinapasaya sila. And kahit malayo ako at kahit busy ako, I have time talaga para kay Mommy at kay Daddy. Especially to Daddy, na siyang mas matanda at siya na kahit na ayaw niya magpaalaga, talaga yung full attention yung binibigay ko sa kanya. Kahit text, tawag, and video call is very important. Lalo na maagap siyang nagigising. Siya yung una kong nakakausap, kinukumusta, anong pakiramdam, anong gustong kainin, magpapacheck up ba, ano bang kulang ng mga gamot, vitamins o maintenance niya, especially yung gatas niya na nagpapalakas sa kanya. So lahat yun talagang detalye sa akin, araw-araw to repeat. At importante din na kinakausap talaga siya para hindi mawala yung memorizations niya, talagang nahahasa pa. And good to hear naman na kahit ganun ang age ni Daddy ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbabasa ng magazine, diaryo, panonood ng TV, pakikipag-ugal sa bahay. And nakakatuwa kasi nandun pa rin talaga yung kasiglahan niya, kalinisan ng kanyang katawan, kaganahan din niya na gumalaw, maglakad. Lesser siguro yung pagkain kasi medyo takot siya, pero sabi nga ng doktor niya na huwag nang matakot, kumain pa din. And then kahit medyo pumayat siya, wala naman siyang sakit or diferensya. Kaya I'm so thankful and grateful talaga. So yun lang naman, wala na akong mawi-wish kundi good health of my both parents, syempre sa aming anak, sa aming mag-asawa, sa mga aming kapamilya, kaibigan, mga suki, at buong mundo na magkaroon ng katahimikan, kapayapaan at pagmamahal at pagkakaisa sa bawat isa't isa, diba? So, yun lang. Wala naman talagang perfect life or happy life, pero magagawa niya ng paraan through prayers and center of the Lord. Everything will be fine talaga. So, yun lang naman po ang share ko sa inyo sa diary ko ngayong Friday. I'm so very happy. Hindi mo na ako masyado makapag-vlog dahil sobrang busy tayo sa trabaho. Focus tayo sa trabaho, sa business. And enough of time na meron ako ay talagang pinapahinga ko or family time ko para mas ma-enjoy ko pa yung life ko. Huwag naman natin masyadong pagudin at extra yung sarili natin. Happy life lang din tayo. So, yun lang naman ang mga pinagkakaabalahan ko. And kahit naman nakita mo sa Facebook ko na talagang naturally is focus kami sa life namin, sa business at trabaho. At kung may time out man, ayun ay talagang pagpapahinga na aming sarili. Very important yun. Kasi kung wala nga tayong nararamdaman, lahat magagawa natin at lahat ay magiging masaya tayo. So,
So naman ay malapit na yung ating travel or pagbabakasyon. For sure, makakabawi tayo ng mga vlog and diary vlog sa YouTube channel natin. And for sure, isi-share ko yan sa inyo dahil first gala namin ngayon 2025. So, yun lang naman. And thank you sa mga nagmamahal sa daddy ko, sa mga family and friends, and ilang customers kong bumate. Sobra ko po kayo na-appreciate. God bless po sa inyo. At maiiwan ko lang dito is mahalin natin yung magulang natin habang kasama pa natin sila. Kung kasama talaga natin sa bahay, ay why not na pagsilbihan natin sila. Not all the time pera o material na bagay. I think this time is more than attention, pagmamahal, pag-aaruga at pag-iintindi sa mga nararamdaman nila. Kasi syempre, iba na sila ngayon. So, dapat mas malawak yung pangunawa at pagmamahal natin sa pagkakataon ko. Especially, ipagdasal sila na huwag magkakasakit and they have the long life na rin. Pero syempre, hiram lang natin ang buhay natin. So, definitely, hindi natin alam. Kaya i-enjoy natin ang mga oras at panahon na kasama natin sila. At mag-save tayo ng mga memories na maganda nating babalikan na kasama natin sila. Diba? Kung may mga tampuhan, away, na pag-uusapan yan, matanda na sila. At isipin din natin, tatanda rin tayo at magiging magulang din tayo. So, habang kaya pa natin ayusin, why not, diba? Naaayos yan sa magandang pag-uusap. Dahil ang magulang natin ay hindi naman, dapat talagang masyadong magtampuhan. Pero depende nga kung anong sitwasyon nangyayari sa inyo. Mahirap din naman magsalita. Pero as long as your parents is din makakausap mo or grabe man yung ginawa, for sure, kung ang Panginoon ay nagpapatawad, why na tao lang din naman tayo. Pero sabi nga, mahirap magsalita kung wala akong sitwasyon na yun or experience na yun. But one thing I can do or advise is sa mga taong okay naman ay mahalin natin at alagaan natin ating magulang. Sobrang importante. Kasi napansin ko yung sobrang magmamahal mo sa magulang mo, sobrang concern, financially and physically, at kung anong kayang ibigay natin, ay todong blessing naman talaga yung binabalik sa atin. And yun ang nararanasan ko ngayon. Kaya, I'm so happy na sana pagdating ng panahon, hindi ko naman inuobliga ang aking anak na gawin niya yun, pero nasa sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin at nakita rin niya kung paano ako magmahal sa aking magulang. Pero syempre, hindi tayo obliga ng ating mga anak. Kanya-kanya tayo, paano tayo mag-alaga at magbalik ng kabutihan sa ating mga magulang. So for me, this is my only experience na gusto kong i-share at i-save sa YouTube channel ko na ganun ako or ganun yung experience ko kung paano ako mag-aruga at magmahal ng aking mga magulang. So, ulit-ulitin ko, hindi ako naging perfect na anak, pero napakabait ng magulang ko kasi kung ano man yung nangyari sa akin ay tinulungan nila ako, tinuwid nila ako, at hanggang ngayon ay naging maayos ang lahat. Kaya, utang na loob ko talaga sa kanila yan. Yan po ang masishare ko sa inyo. Happy birthday, Arturo Cusi, my daddy. I think it's 79 years old. You've been done a lot. Napakabuti mong ama. You're a good provider. Sabi ko nga, hindi siya naninigarilyo, hindi siya nag-iinom. Hindi ko nakita nag-away ang mami at daddy ko. Hindi man sila naging perfect. Siyempre, may mga iba pa na silang choir, pero hindi naging magulo ang childhood ko kasi naging maayos, mapayapa, at naging kontento kami sa buhay namin. Kaya naman, God bless sa iyo, daddy. Alam ko maraming pagbabago kasi marami ka ng sumasakit-sakit, pero we're so blessed na wala ka talagang sakit. And normally, patuloy lang yung every 3 months na general check-up para mas malaman natin yung kalusugan mo. I'm thankful at wala kang sakit. Kaya ipag-pray pa natin yan na umaba pa yung buhay mo, na every time uuwi kami, may ipasure ka namin, mapasaya ka namin. Hindi palagi lahat sa material na bagay o pera ang nakakapagpasaya sa magulang natin. Yung sabihan natin sila ng thank you, na-appreciate natin sila, and I love you, I think doble-dobleng saya na ang mararamdaman nila. Bonus na lang, nabigyan natin sila ng material na bagay, pera, regalo, or mapasaya, or may pasya. Bonus na lang yan. Pero yung atensyon, pag-check sa kanila, kahit malayo tayo, isang text, isang tawag, or pag-uwi natin, more time sa kanila, pakikipagkwentuhan, pag-aalaga, kasabay kumain, sobrang saya nila. Lalo na yung sabihan mo ng I love you. I'm sure, happy sila. So, Daddy, happy birthday, the hero and the superman ng buhay namin.
maraming salamat sa iyo and I love you. Nandito lang ako palagi. Alam mo, marami na tayong pagsubok ng lampasan. Through prayers, nakakaya natin ito. And I know you're so proud of me, lalo na nung kinasal ako at naisayaw mo ko ng reception. Ramdam na ramdam ko na you're so proud of me sa aming mag-asawa. Maraming salamat na suporta mo financially and physically, na sobrang spoil mo kami. Ang dami pa rin advice sa amin. For sure, ay talagang ano namin yun, babaunin namin hanggang pagtanda namin. Kaya maraming salamat. Enjoy mo lang, relax ka lang, nandito lang kami. Maraming mag-aalaga at magmamahal at mag-iintindi sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala, okay? I love you so much, Dad. And happy birthday. And more birthdays to come. Good health. Happy lang. And we love you. Happy birthday. See you next year. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Thank